subscribe. Kung minsan napaka-ironic ng salitang destiny, kasi may makikilala kang total stranger, mamahalin mo, pakakasalan mo, and during your wedding day, may magsasabing, he is your destiny. Kaya lang, lilipas mga araw, mga taon, magkakaproblema, maghihiwalay. So mas mabuti siguro sabihin mo, he is not your destiny. Instead, he is your one true love. At dito sa kwentong ito ng kahugot nating si Benilda, na siya nating anniversary presentation, ay nagkaroon ng justice ang salitang my one true love. Pero bago natin pakinggan ang ating tampok na kwento ngayon, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our channels. This is DKV at sa Kahugot TV at syempre sa Simpleng Bahay Channel. At narito na mga kahugot ang tampok nating kwento ngayon, ang ating anniversary presentation, ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Benilda. Hatid ng DKV, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ang aking mainit na pagbati sa lahat. Ako po si Benilda, pero mas kilala ako sa palayaw na Benny. 28 years old na po ako ngayon. Ako po ay isinilang at lumaki sa Talavera, Nueva Ecija. Mayroon akong isang tunay na kapatid, si Adrian. Then may 3 akong kapatid sa ina. Grade 6 ako noong mag-break sina mama at papa kahit kasal sila. Then after a year, nag-asawa ulit si mama. Si Tito Rick ang kanyang naging jowa pero naghiwalay din sila dahil sa isang masalimuot na pangyayari. I can say na practical si mama. Mahirap lang kasi ang tunay kong ama. Siya ay isang hamak na jeepney driver lamang noon at si Tito Rick na isang byudo ay isang small-time contractor. Undergraduate daw kasi siya ng civil engineering pero hindi nakatapos. Naging foreman noong una hanggang sa nangongontrata na rin. Third year high school ako noong tuluyan ng lumayo si Papa sa akin kasi nakatagpo naman siya ng simpleng babae. Si Tita Rosalia na taga Daet, Camarines Norte. Sariwa pa sa alaala ko ang tagpong yon na nagpapaalam sa akin si Papa kasi noon ko lang siya nakitang umiyak kahit na kasama ko pa noon ang 2 kong kaklase. Nasa maliit na park kami noon sa tabi ng Catholic Church ng Talavera. Magpapakabait ka anak ha. Tsaka mag-aaral kang mabuti. Hindi ako makapagsalita noon Kuya Bono kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naluhaan na lang din ako noon pero pinipigilan ko ang umiyak dahil nahihiya ako sa mga kaklase ko. Hayaan mo. Pag nagkapera ako, padadalhan kita ng baon yun ni Adrian. Huwag na pa. Nabibigyan naman kami ng baon ni Mama. Basta sana dalawin mo din kami dito. Oo naman. Ikaw na bahala sa kapatid mo ha. Ay hindi ko maipapangako yan Papa kasi hindi naman ako pinapakinggan ni Adrian eh. Ang tigas ng ulo. Lumalaban na nga sa akin eh. Huwag kayong nag-aaway. Basta kung may nakita kang mali niyang gawain, isumbong mo ka agad sa mama mo. Sige po. Sige anak. Aalis na ako. Payakap na lang, pwede ba? Noon Kuya Bono ay yumakap ako kay Papa at noon ay mas lalong umagos sa mga luha ko.
Mahal na mahal ko si Papa at hanggang noon ay naaawa ako sa kanya kasi oo, mabait si Mama sa amin ni Adrian. Madali siyang hingan ng pera at syempre maalaga din sa amin. Ang kinakakasama ko lang ng loob sa kanya ay kahit saan mo tingnan talagang kinawawa niya si Papa. Maliit pa kami ni Adrian noon. Lagi nang inaaway ni Mama si Papa dahil sa kakulangan ng perang inaabot ni Papa kay Mama. Dati, hindi ko nakikita yung rason ni Mama kung bakit siya ganon. Pero ngayon ay napagtatanto ko na masyado lang kasi siyang materyosa. Hindi sapat sa kanya na nakakakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Gusto niya magaganda rin ng mga gamit namin. Marami siyang hulugan sa Bombay at kaliwat kanan din ang mga utang niya. Madalas ay nagtitimpi si Papa. Hindi siya umiimik pero kung minsan ay umiinit din ang ulo niya kay Mama at nasasagot din niya ito. Kaya lang kapag ganon ay lalong tatalak si Mama at si Papa ay aalis na lang ng bahay at magpapalimig ng ulo sa labas. Namana ko ang ugali ni Papa. Pati ang mukha. Matiisin ako, Kuya Bono, at mapagpasensya. Si Adrian naman ay nagmana kay Mama. Noong maliliit pa kami, okay pa naman kami ng kapatid ko, kaya lang nung mag-high school na siya, ay naging kakontra ko na siya sa halos lahat ng bagay. Masyado kasi siyang maarte. Siya na nga lang ang madalas ibilan ng damit ni Mama pero kapag hindi niya gusto, kapag hindi branded, inaayawan niya. Paborito siya ni Mama. Ako naman kung hindi talaga kailangan ay hindi ako nagpapabili. Hanggat hindi nasisira ang gamit ko, hindi ako nag-aasam ng bago. Kasi yun ang turo sa akin ni Papa. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi ako ligawin nung high school kasi nga baduy akong pumorma. Paki ko ba kung hindi magkatugon ng kulay ang suot ko? Pero kahit baduy ako ay mayroon namang 2 lalaking naduling sa akin. Una ay si Bradford kaya lang siya ay literal na duling. May diferensya talaga siya sa mata pero napakabait naman niya. Kaya maayos ko naman siyang itinuring bilang isang kaibigan. Mahilig din siyang magregalo ng kung ano-ano. Kadalasan ay prutas na nakukuha sa bukid nila. Kapag nagkakatay sila ng baboy, lagi din siyang nagbibigay sa akin ng sinamit. Yun yung matamis na parang adobong taba ng baboy na nahiwa ng maninipis pero pahaba. Paborito ko kasi yun, Kuya Bono. At sa loob siguro ng 1 taon mula nung maging close kami ni Bradford ay nasa mahigit 10 beses niya akong nabigyan ng sinamit. Mayroon daw kasi silang piggery kaya madalas ay nagkakatay sila ng baboy. Ganun lang si Bradford, Kuya Bono. Mabait lang pero hindi naman siya naghahayag ng damdamin niya sa akin. Kaya lang bigla din siyang umiwas nung 4th year na kami sa high school noong sagutin ko na si Ronwell. Hindi rin gwapo si Ronwell pero malambing at maalalahanin. Kaya lang tumagal lang din ng 5 buwan ang relasyon namin dahil nakipag-break ako sa kanya nung malaman kong nililigawan niya ang pinsan ng kaibigan ko. Basta iniwasan ko na lang agad siya at noong makahalata siya ay kinausap niya ako. Bakit ka umiiwas, Benny? Ayoko na, Ronwell. Mag-break na tayo. Bakit? Anong dahilan?
Kasi makapal ang mukha mo. Ha? Makapal ang mukha mong manligaw pa ng iba samantalang may girlfriend ka na. Anong balak mo, Ronwell? Maging playboy na pangit? Ako pangit? So hindi mo alam. Akala mo, gwapo ka ganon? Sasagutin mo ba ako kung hindi ako gwapo? Sinagot kita, Ronwell, dahil akala ko talagang maaalalahanin ka. At hindi dahil sa itsura mo. Di sige. Okay lang kung i-break mo ako. Sasagutin naman ako ni Jonabel eh. Nasaktan din naman ako kahit papano sa breakup namin ni Ronwell, pero may natutunan ako. Hindi pala lahat ng lalaki ay kagaya ng papa ko. Si papa, hindi basta-basta nakipaghiwalay kay mama. Naririnig ko ang away nila nung araw na yon na naging final ang desisyon ni mama na makipaghiwalay kay papa. Sarili mo lang iniisip mo, Hilda. Kaya napakadali sa'yo ang makipaghiwalay. May mga anak tayo na dapat mong isaalang-alang. Depensa ni Papa noon, pero ang sagot ni Mama, mga anak ko nga ang iniisip ko kung bakit gusto kong makipaghiwalay sa'yo, Ben. Hindi mo na ibibigay sa kanila mga pangangailangan nila. Hayaan mo na akong mag-asawa ng iba, Ben. At ikaw mag-asawa ka rin ng iba kung gusto mo. Hindi na kailanman maaayos ang pagsasama natin dahil sawang-sawa na ako. Kaya parang awa mo na, Ben. Hilda, iwanan mo na kami. Hilda, ginagawa ko naman lahat ng kaya kong gawin para sa pamilya natin. Hindi sapat, Ben. Yan ang isaksak mo sa utak mo. Kahit anong gawin mo, hindi sapat ang diskarte mo para sa pamilyang ito. Iwanan mo na kami at hayaan mo akong dumiskarte para sa mga anak ko. Dahil lang talaga sa pera, Hilda, nawala yung pagmamahal mo sa akin. Nagsisisi ako, Ben. Nagsisisi ako na pinakasalan kita. Kung alam ko lang na ganitong buhay lang ibibigay mo sa amin, sana hindi na lang kita pinakasalan. Pero may isang bagay ka pang pwedeng gawin para sa amin, Ben. At nagmamakaawa ako sa'yo. Gawin mo na ngayon. Ano yun? Ben, umalis ka na. Iwanan mo na kami. Yun lang yung Ben. Iwanan mo na kami. College life, nagka-boyfriend naman ako ng isa, si Fabian. Third year college na ako noon sa CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija. Marami namang nanligaw noong first year at second year college ako, pero hindi ko magawang magtiwala sa mga lalaki noon matapos ng experience ko kay Ronwell. Pakiramdam ko noon, maluloko lang ako. Isa si Fabian sa mga nanligaw noong second year pa lang ako, pero friend zone ko. Kaya lang habang friends lang kami ay nagpapakita siya sa akin ng magagandang ugali. Guwapo si Fabian, Kuya Bono, pero bonus na lang yon. Ang nagustuhan ko talaga sa kanya ay ang ugali niya. Marespeto siya sa kanyang salita. Kapag sinabi niya, tutuparin niya. Kapag sinabi niyang alauna, alauna talaga. Gusto ko din ang pagiging prangka niya. Sasabihin talaga niya kung ano ang nasa puso niya in a nice way.
At dahil sa mga nakita kong magagandang katangian ni Fabian at sa kanyang consistency ng pangungulit sa akin ay sinagot ko na rin siya at naging kami. Si Bradford naman ay naging kaklase ko sa isang math subject ko noong kami pa ni Fabian. Sa Manila unang nag-college si Bradford pero hindi siya nakatagal doon kaya nag-transfer siya sa CLSU. Unang araw ng klase namin noon ay napansin ko si Bradford. Mag-isa niya sa likod at nakayuko. Alam kong nahihiya siya noon. May inferiority complex pa rin siya noon dahil nga sa kanyang mata. Sa kanyang pagiging duling. Kaya that day ay nilapitan ko siya. Total, wala pa naman kaming professor. Nakipagkwentuhan lang ako sa kanya. Hiyang-hiya siya noong una pero nung magtagal parang nabawasan ang hiya niya. Akala ko hindi ka mamamansin. Sabi niya. Nako, ikaw lang naman ang biglang umiwas nung high school tayo eh. Ano yun? Respeto na lang yun kay Ronwell. Baka kasi kung ano pang isipin niya kapag dumidikit pa rin ako sa'yo. Ah, yung gagong yun? Bakit, Benny? Ano bang nangyari sa inyo? Nanligaw ng iba habang kami pa. Yun, brinake ko. Hindi mo na ba siya namimiss ngayon? Ford, ang tagal na nun. 4 years na. Ba't ko pa siya mamimiss? Pero, may namimiss ako, Ford. Ano yun? Sinamit? Ah, sige. Pag nagkatay kami ng baboy, dadalan kita. Uy, hindi. Joke lang yun, Ford. Pero Benny, ito, hindi joke. Lalo kang gumaganda. Ha? Baka naman, Benny. Duling lang ang mga mata ko pero malinaw ang mga ito. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Lalo kang gumaganda. Ayun eh. Bulero ka pa ngayon ah. Hindi bola yun, Benny. Ford, yung totoo. Bakit bigla kang umiwas nun? Hindi ko na maalala eh. Matagal na yun, di ba? Ikaw na rin nagsabi, matagal na yun. Okay. Ikaw ang bahala kung ayaw mong magkwento. Kumusta ka naman? Di eto. Duling pa rin. Kaya ka nahihiyang makihalubilo. Sa ngayon kasi bago lang ako dito. Malay mo, may makipagkaibigan sa akin, hindi makikipagkaibigan din ako. Meron yun syempre kasi mabait ka naman. Pero habang wala ka mang kaibigan dito sa CLSU, ako muna ang pagtsagaan mo, Ford. Gusto mo ba? Oo naman, Benny. Proud ako kasi may maganda akong kaibigan. Sabi niyang kahit tamis ng ngiti, sa totoo lang, Kuya Bono, guwapo sana si Bradford kung hindi lang dahil sa mga mata niya. Maganda ang mga labi niya at ngipin niya. Medyo matangos ang ilong niya at maayos ang medyo makapal niyang kilay. Matangkad din siya at maganda ang pangangatawan. Sayang nga lang kasi hindi siya nabigyan ng magandang mga mata. Pero ganoon talaga siguro yun minsan. Hindi binibigyan ng Diyos ang lahat sa atin. Anumang dahilan kung bakit ito ay kailangan nating tanggapin. Siloso si Fabian, Kuya Bono, pero hindi naman niya pinagsesilosan si Bradford. Kahit pa nung makita niya magkayakap kami ni Bradford sa ospital, ito ay noong maaksidente si na Mama at 50-50 siya.
Samantalang ang dalawang kapatid ko sa ina ay sawimpalad na namatay on the spot sa pinangyarihan ng aksidente. Nagmamaneho kasi ng tricycle si mama. Yun ang service niya kapag hinahatid niya mga kapatid ko sa eskwela. Pero nung mangyari ang aksidente ay galing sila ng Cabanatuan para mag-shopping. Nabangga sila ng close van na pumalya daw ang preno. Buti na lang at yung isang kapatid ko si Jiro ay hindi sumama sa kanila noon. Ganon din si Adrian na noon ay nasa lakwatsahan. At least, may natira pa silang anak ni Tito Rick, si Jiro. Natatakot ako para kay mama noon, Kuya Bono, habang nasa ICU siya. Noong dumating si Tita Angge, ang nakakatandang kapatid ni mama, ay siya muna ang nagbantay sa ospital at umuwi muna ako. Kasama ko sina Bradford at Fabian noon. Si Bradford ang nagdala sa akin sa ospital kasi nagkaklase kami noong tumawag si Tita Angge upang ibalita ang nangyari kina mama. Nagpaalam ako sa math professor namin noon at si Bradford ay nagpresentang samahan ako. Sumakay kami sa scooter niya noon kaya mabilis kaming nakarating sa ospital. Inuwi ni Tito Rick ang bangkay ni Monmon at Eliza. Sa bahay ng magulang niya binurol ang mga ito. Habang nakaratay si mama sa ospital, mabalasik ang mga titig ni Tito Rick noon at nagtaka ako kung bakit lahat ng gamit at damit ni Jiro ay hinakot rin niya sa bahay ng magulang niya. Kaya noong gabing yon ay mag-isa ako sa bahay. Napakalungkot at natatakot ako para kay mama. Madaling araw na hindi pa rin ako makatulog hanggang sa makita ko ang photo album ni mama sa divider. Binuklat ko yon dahil parang gusto kong makita ang mukha ni mama na maayos pa. Malaki kasi ang naging pinsala sa mukha ni mama at nakakapanghinayang talaga kasi maganda si mama sa mga litrato niyang nakita ko sa photo album. Lalo na yung litrato na nasa parang isang kuweba siya. Tapos may butas sa itaas ng kuweba at ang liwanag noon ay parang nagsisilbing spotlight sa katawan ni mama. Dahilan upang ma-emphasize ang kagandahan niya. Dalaga pa siya sa litratong yon. At yon ay isa sa pinakagusto kong litrato ni mama. Nung mailibing si Monmon at Eliza ay dumating si Tito Rick sa ospital. Nakalabas na sa ICU si mama noon at nasa ward na lang siya. Nagkamalay na rin siya noon pero panay ang iyak. At lalo pa siyang umiyak noong sabihin ni Tito Rick ang mga salitang ito kay mama. Kasalanan mo ang nangyari, Hilda. Magpagaling ka na. Babayaran ko lahat ng gastos mo dito sa ospital. Pero huling gastos ko na yun sa'yo dahil makikipaghiwalay na ako sa'yo. Paano naging kasalanan ko yun, Rick? Aksidente yun? Bakit akala mo ba ginusto kong mawala sa akin mga anak ko? Umiiyak na sagot ni mama. Hindi ka kasi mapakali sa bahay, Hilda eh. Labas ka ng labas. Bili ka ng bili ng kung ano-anong hindi naman mahalaga. Bakit? Anong importanteng sinaping mo nung magpunta kayo ng Cabanatuan, ha? Hindi nakasagot si mama. Isa kang sumpa sa buhay ko, Hilda. Nagtiis lang ako sa ugali mo pero yung mawala yung dalawang anak ko dahil sa bisyo mo, hindi ko yan matanggap. Kung magsasama pa tayo, araw-araw kitang makikita. Araw-araw ako mabubwisit sa pagmumukha mo. Kaya mabuti bang maghiwalay na tayo?
Tinanggap ni Mama ang perang galing sa nakapangga sa kanila. Sinolo niya yon dahil hindi na muling nakipag-usap sa kanya si Tito Rick. Si Jiro naman doon na tumira sa bahay ng magulang ni Tito Rick. At si Adrian, na kapatid ko, ay piniling tumira sa lola ko sa mother's side na nakatira sa Karanglan, Nueva Ecija. Ginamit ni Mama ang perang iyon sa pagtatayo ng mini grocery sa harap ng bahay. Kumuha din siya ng katulong niya, si Menchi na maputi at maganda at napakatamis ngumiti kahit kanino. Malaki ang naging tulong ni Menchi upang maging maayos ang takbo ng business ni Mama. Tuwa ang idinulot ni Menchi kay Mama pero sa akin ay pasakit ang dinulot niya. Dahil naakit niya si Fabian at si Fabian naman ay nagpaakit sa kaseksihan at kagandahan ni Menchi. Wala akong kamalay-malay noon na nagte-text na pala sila. Madalas kasing tumambay si Fabian sa tindahan noon dahil vibes na sila ni Mama at madalas makisuyo si Mama kay Fabian na magbuhat ng kung ano-ano sa mini grocery niya. Isang umaga ay maganda ang bihis ni Menchi. Bakasyon noon. Bigla niya akong nalapitan at sabi niya, "Benny, may sasabihin sana ako sa iyo." "Ano yun?" Magpapasama lang sana ako kay Fabian sa Kabanatuan. Hindi ko kasi kabisado dun eh. May kamit kasi ako doon. Noon ay nagtaka ako, Kuya Bono, pero sabi ko, sige, okay lang naman sa akin eh. Sabi ko na lang pero masama ang kutob ko noon. Alam ko kasi ang kilatis ni Menchi at kahit may tiwala ako kay Fabian ay hindi ko pa rin naiwasan talaga magduda. Hinintay ko mag-text si Fabian sa akin para magpaalam pero wala akong natanggap na text mula sa kanya. Kinahaponan ay dumating si Menchi sa tindahan. Maluwang ang kanyang ngiti. "Menchi, asan si Fabian?" Tanong ko sa kanya. "Umuwi na." Sagot niya tsaka nagpunta sa bodega kasi mag-i-inventory siya. Narinig ko siya sa bodega na pakanta-kanta ng "Can This Be Love?", "I'm Feeling Right Now", at saka "I Think I'm in Love". Noon ay tinext ko si Fabian. Ang sabi ko, "Kumusta naman ang date niyo ni Menchi?" Tanong ko at ang reply niya, "Nagpasama lang sa akin, hindi kami nag-date." Umamin ka na, Fabian, habang maaga pa. Sinamahan ko nga lang, ba't ba ang kulit mo? Fabian, madali lang to. Umamin ka lang kaysa naman pahabain mo pa tapos sa huli makikipag-break ka lang din dahil in love ka na sa iba. Naranasan ko na dati to, Fabian, kaya mas kaya ko nang masaktan ngayon. Di sige, aamin na ako. Kami na ni Menchi. Nasaktan ako siyempre at gusto kong paalisin ni Mama si Menchi sa tindahan pero ang sabi ni Mama, masipag si Menchi at maasahan ko siya sa tindahan. Kalimutan mo lang si Fabian at maghanap ka na lang ng iba. Kaysa naman madadamay pa yung negosyo ko. Mahirap makahanap ng trabahador na gaya ni Menchi, Benny. Tsaka alam niya na lahat ng trabaho doon. Grabe naman, Ma. As in, parang okay lang sa'yo na nasasaktan ako. At kakampihan mo pa yung babaeng naging rason para masaktan ako. Benny, lalaki lang yan. Maraming lalaki dyan. Mag-ayos ka naman kasi para hindi ka pinagpapalit ng boyfriend mo. Tingnan mo nga yung sarili mo, Benny.
Mas losyang ka pa sa akin ah. Ayan o, duster ang suot mo. Si Menchi, naka-short na maiksi. Naka-riband ang buhok. Naka-sleeveless. Tinalikuran ko na lang si mama noon at nagkulong ako sa kwarto ko. Nagtampo ako sa kanya kasi parang naging insensitive siya sa damdamin ko. Nagtiis ako, Kuya Bono, sa mga panahong nasa tindahan din si Fabian, ay umaalis na lang ako at nagkukulong ako sa kwarto ko. Si Bradford at Papa ang naging sumbungan ko noon dahil hindi na ako pwedeng dumaing kay Mama. Kasi alam kong hindi naman niya ako kakampihan. Regular kong nakakatext si Papa, Kuya Bono, kahit nasa malayo siya. Noong pasukan na ulit, graduating na ako sa college. Kaklase ko pa rin si Fabian. Pareho kasi kami ng kurso. Si Bradford ay hindi ko na noon kaklase. Engineering kasi siya at ako ay accountancy. Naging close ko sina Joan at Mariel noong first sem ng fourth year ko sa college. Dati ko na silang nakikita sa department namin pero ibang block sila. Nung tumagal, naging best friend ko silang dalawa. Simple lang din sila kagaya ko kaya nag-click ang friendship namin. Kaya lang pareho na silang may boyfriends noon. Si Jericho, nakaklase namin, ay naligaw din sa akin pero friendzone ko lang din kasi hindi pa talaga ako ready that time na magkaroon ulit ng relasyon. At nung makamove on ako kay Fabian ay nagsimula kong ma-enjoy ang buhay ko. Buhay ng single at sa pag-aaral lang nakafocus ang attention ko at masaya ako. Nakita ng mga best friends ko ang saya na yun kasi kapag nagkakaproblema sila sa mga relationships nila ay naiinggit sila sa akin. Napaka-carefree ko daw. Wala daw kasi akong iniintindi. Kaya lang, bigla akong na-in-love, Kuya Bono. Isang gabi yun na masama ang pakiramdam ko pero napilitan akong makipractice ng sayaw dahil kailangan sa program. Para ako nilalagnat noon. Pasado 8 p.m. na noong matapos ang practice at nagulat ako nung makita ko si Bradford sa labas ng gym. Oh, ba't nandito ka? Gabi na. May panggabi ka ba? Tanong ko. Wala. Hinihintay lang talaga kita kasi baka wala kang masakyan papasok sa barangay nyo. Ihatid na lang kita. Sige. Ihatid mo ako, Ford. Matamlay na sabi ko. Okay lang ba? Parang maputla ka. Alalang tanong niya sa akin. May lagnat yata ako, Ford eh. Mainit ako. Ang ginawa niya, Kuya Bono, ay dinaman niya ang noo ko at ang leeg ko. Mainit ka nga. Halika na makauwi ka na. Umangkas nga ako sa motor niya, Kuya Bono. Kaya lang nasa balok pa lang kami ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basa na ako nung makakita kami ng waiting shed na masisilungan. Pero bago pa ako bumaba ng motor ay nanginginig na ako sa matinding ginaw. Benny, okay lang ba kung yakapin kita? Ginaw na ginaw ka eh. Sige nga, Ford, please. Sagot ko at niyakap nga niya ako, Kuya Bono. Mainit ang katawan niya noon at parang napakatibay ng dibdib niyang sinandalan ko noon. At ang lalapad na mga braso niyang bumigkis sa katawan ko. Tapos naramdaman ko din ang pagdaiti ng pisngi niya sa gilid ng noo ko. Pakiramdam ko bumilis ang pagtibok ng puso ko noon, Kuya Bono. At aminado ako na noong sandaling iyon ako unang nakadama ng pag-ibig para kay Bradford. Love of my life, destined for
Mataas ang lagnat ko noong nakahiga na ako sa kama ko. Masakit din ang mga kasukasuan ko na siyang naging dahilan para makatulog kaagad ako. Kinabukasan ay nagising ako. May konti pa akong lagnat pero halos wala na ang sakit ng katawan ko. Tiningnan ko ang cellphone ko. Ang daming text ni Bradford na nakatulugan ko pala. Binasa ko lahat at napangiti ako sa panghuling text niya at ang sabi niya, "Sorry Benny pero hindi ko na kayang pigilan itong nararamdaman ko mula pa nung high school tayo. Ngayon sasabihin ko na, bahala na pero Benny, mahal na mahal kita." Napangiti ako at kinilig Kuya Bono. Pakiramdam ko wala na akong lagnat. At nireplyan ko siya ng ganito, "Ford, mahal din kita." Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. No one can take it away from me. Nobody but you. Ilang oras lang ang dumaan ay dumating siya sa bahay at may dalang bulaklak, mga prutas at sinamit. Niyakap ko siya. At iyon Kuya Bono ang naging simulan ng masayang relasyon ko sa aking boyfriend na duling pero wala akong pakialam. Kasi diretso naman ang pagtingin niya sa akin. Ang mahalaga sa akin ay mahal na mahal ko siya. Period. Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. No one can take it away from me. Nobody but you. Nauna ako nag-graduate kay Bradford. 5 years kasi ang course niya. Nag-enroll ako sa review, then nag-take ng board exam at pinalad ng mga makapasa. Mahirap pumasok sa mga big time na accounting firm na siya sanang pangarap ko, pero habang naghihintay ay napasok ako sa isang sikat na pawn shop na may branches sa lahat ng bayan sa buong bansa. Pero hindi ako yung nasa counter. Sa loob kami kasi accounting kami. Nagtagal ako doon ng mahigit 1 taon Kuya Bono kasi maayos naman ang pasweldo at kompleto ang benefits. Noong magtapos si Bradford sa college ay kaagad siyang umakyat ng Baguio para sa kanyang review. Nataong linggo nung umakyat siya at sumama ako sa parents niya na siyang naghatid sa kanya doon. Sumakay kami sa XLT nila. Balikan lang kami at hindi yun okay sa akin kasi ang gusto ko sana makasama pa si Bradford sa pamamasyal sa Baguio. Hayaan mo babe, pag pumasa ako sa board exam, aakyat ulit tayo dito. Kung gusto mo, 1 linggo tayo dito eh. Sabi niya, "Uy, parang honeymoon na yun ah." Sabi ko. Ngumiti siya sabay titig sa akin at ang sabi niya, "May balak ka bang pakasalan ako?" "Ha? Ano ka ba Ford? Di ka pa nga nakakapag-exam eh. Unahin mo muna yung pagiging licensed engineer mo. Tsaka mo na isipin yung pagpapakasal." Babe, may sasabihin akong sekreto sa'yo." Ganito ang naging sagot ni Bradford. "Ano yun?" "Pagkatapos ng exam, ipapa-opera ni na mama tong mga mata ko." "Talaga? Bakit parang hindi ka masaya?" "Sa totoo lang babe, natatakot ako eh. Baka kasi sa halip na maayos tong duling kong mata, baka mabulag pa ako." "Saan ka ba kasi ipapa-opera?" "Sa Maynila." "Oo huwag kang matakot. Magagaling ang doktor sa Maynila." "Sana nga.
Pero isa lang sana ang hiling ko, babe. Sana kasama kita pag nagpunta kami ng Maynila para sa operasyon ko. Gusto ko sana na nandun ka bago nila ako operahan. Oo ba? Sige, maglilive ako sa araw na yon. Talaga? Oh babe, promise. Pero eka nga nila, Kuya Bono, promises are made to be broken. Pero hindi naman sinasadya. Isang buwan bago ang exam ni Bradford ay humarap ako sa isang decision making para sa karir ko. I had this offer na mag-manage ng branch namin dito sa Tugigaraw at sinungguban ko ito. Hindi kasi lahat ng empleyado na mahigit isang taon pa lang ang experience ay naaalok kang maging head. Ito ang dahilan kung bakit ako napadpad dito sa Tugigaraw. At dito ko na rin nakilala si Popoy. Paul talaga ang pangalan niya. Kayo manggi ang balat niya, parang dark chocolate, pero makinis. Magaganda ang ngipin. May pagka-orange sa mga lips niya. At maganda ang kanyang pangangatawan. Noong makilala ko siya ay pansamantala siyang namamasada ng tricycle. At nung hapong iyon ay naisakay niya ako pauwi sa apartment namin sa Balzain. Sa loob ng tricycle ay napapansin kong panay ang sulyap niya. Nakikita ko siya sa malaking salamin sa harap niya, sa bandang itaas ng ulo niya. At nung pababa na ako at akmang magbabayad na ako, ay ang sabi niya, "Ay miss, pwede bang salit na magbayad ka ibigay mo na lang sa akin ang number mo?" Natigilan ako sa sinabi niyang iyon at syempre, hindi naman tama na kara-karaka kung ibigay ang number ko. Tsaka, baka kailangan mo ulit na masasakyan. Lalo na, tag-ulan na. Mahirap sumakay kapag tag-ulan. Pero kapag binigay mo sa akin ang number mo, kahit bumabagyo pa ng signal number 5, susunduin kita. Doon Kuya Bono ay nasukol niya ako at tama siya. Pero ang sabi ko, sige, ibibigay ko sa iyo ang number ko pero friends lang tayo ha. Kasi alam mo, may boyfriend ako sa Nueva Ecija. Sige, okay lang. Sabi niyang nakangiti. Prominente ang panga niya Kuya Bono na lalong bumagay sa mukha niya. Napaka-masculine niya at hindi ko maiwasang humanga sa kanyang physical na anyo. Kaya lang, agad ko rin kinontrol ang sarili ko kasi nga may Bradford na ako. Si Bradford na sobrang maunawain at mabait. Inunawa na lang niya ang sitwasyon ko noong hindi ako makasama sa kanila sa Maynila para sa kanyang operasyon kasi nga kaka-install ko pa lang bilang bagong branch head. Hindi ako pwedeng mag-leave kaagad. Matapos ang operasyon ni Bradford, kinabukasan ay tumawag siya sa akin. Mama daw niya ang nag-dial ang number ko kasi nakapiring na raw ang mga mata niya. Ang dilim babe, pero nakikita ko ang mukha mo, sabi niya. Tiisin mo na lang muna babe. Hayaan mo. Pagdadasal ko na maging successful ang operation mo. Wow, babe, salamat ha. Ingat ka dyan ha. I miss you. I miss you too, babe.
Day off ko noong mangulit si Popoy, ililibot lang daw niya ako. Nalaman niya na kasing bagong salta lang ako dito sa Tugigaraw. Papakainin daw niya ako ng pinakamasarap na batil patong. Bored ako noon, Kuya Bono, kaya sumama ako kay Popoy. Una ay dinala niya ako sa pansiteria sa Diversion Road at talaga namang napakasarap ng batil patong doon at ang dami pa na hindi ko naman talaga kayang ubusin. Pero kumakain pa lang kami nung sabihin niyang, gusto mo bang makita yung sikat na kuweba? Ah, parang napanood ko yun sa MMK yung Batang Tourist Guide. Tama, Calao Cave yun. Ano, gusto mo ba? Sige, wala naman tong gagawin eh. Sabi ko, kahit hindi ko pa alam kung gaano kalayo yun dito sa Tugigaraw. Noong matapos kaming kumain ay umuwi kami saglit sa bahay nila sa San Gabriel. Magandang bahay nila, Kuya Bono. Moderno ang disenyo at halatang bago. Wala ding tao noon maliban lang sa kanilang katulong. Wala yatang tao, sabi ko. Umalis si Papa kasama yung pamangkin ko. Tapos yung nag-iisang kapatid ko, nagtatrabaho sa Maynila. Yung mama mo? Nasa Batangas siya. May iba na siyang pamilya. Ah, okay. So ikaw may stepmother ka din? Wala. Hindi na nag-asawa si Papa. Ganun ba? Broken family din ako, Popoy. Parehos lang tayo. Ganun ba? Pero huwag na nating pag-usapan yung mga magulang nating marurupok. Baka mag-iyakan lang tayo Mabuti pa, isuot mo na to. Sabi niya sabay abot sa akin ng jacket at helmet. Bakit to? Mas mabilis kapag single ang motor na sasakyan natin Medyo malayo kasi yun. Ganun ba? Okay, sanay naman ako umangkas Sabi ko, kumapit ka pa rin sa akin o kaya yumakap ka sa akin para sure na hindi ka mahulog. Hindi ako mahuhulog. Sanay nga ako Sabi ko, Kuya Bono, pero mali ako kasi nahulog ako. Nahulog ako hindi sa motor kundi nahulog ang loob ko kay Popoy. Sumakay kami sa bangka at doon pa lang sa pagsampa ko sa bangka ay inaalalayan na ako ni Popoy. Ganon din sa pagbaba ng bangka at sa pag-akyat sa napakataas na hagdan. Sobrang nakakapagod pero worth it naman nung mapasok na namin ang kuweba. Baka gusto mo magdasal? Mahinang tanong sa akin ni Popoy noong nasa kapilya kami sa loob ng kuweba. Naalala ko si Bradford. Oo. Magdadasal ako, samahan mo ako, sabi ko. Nagdasal nga ako, Kuya Bono. Nagpasalamat at hiniling na maging matagumpay ang naging operasyon ni Bradford. Pagkatapos noon ay muli akong inalalayan ni Popoy noong gumawi pa kami sa bandang loob ng kuweba. At natigilan ako na makita ko ang bahaging yon ng kuweba. Yung may butas sa itaas at pumapasok ang liwanag mula doon. Naalala ko kasi ang picture ni Mama. Papoy, picturean mo ako dito. Sabi ko sa kanya sabay abot ng cellphone ko. Tumayo ako sa tapat ng butas. Baba ka, Popoy, para makuha mo yung butas sa taas. Pero kumuhalan mo din ako whole body. Sabi ko. Sure. O ito. Ready? Noong makuhanan ako ng 3 shots ni Popoy ay tiningnan ko ang mga kuha niyang litrato. At na-realize ko, hindi ako pwedeng magkamali. Doon nga din kuha ang litratong iyon ni Mama.
Ginabi kami ni Popoy pero bago niya ako hinatid sa apartment ay kumain pa kami ng hapunan at doon ay mas matagal ang naging kwentuhan namin. Galing pala siya ng Qatar at nung umalis siya ay may girlfriend siya, si Mary Gale. Pero 1 taon pa lang daw niya sa Qatar ay mayroon ng ibang mahal, si Mary Gale. Sakit naman nun, Popoy. Sabi ko, hindi na gaano ngayon. Nasa Qatar pa ako mahirap. Gaba, gusto kong umuwi noon para mag-usap kami ng personal ni Mary Gale. Para magkaayos kami, kaya lang hindi naman pwedeng basta-basta lang umuwi. Kaya parang mauula pa ako nun ko. Ang ula pa, Kuya Bono, ay baliw. Mauula pa, mababaliw. Para daw siyang mababaliw noon at naunawaan ko naman yun kasi mahirap nga yung naging sitwasyon niya noon dahil sa pag-iwan sa kanya ni Mary Gale. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Popoy noon, Kuya Bono, at nung gabing yun, matapos kami mag-usap ni Bradford sa cellphone ay bumalik sa alaala ko ang maghapong kasama ko si Popoy. Napakabait niya, napaka-gentleman, at nakakakilig ang kagwapuhan niya. Ang sarap damhin ng palad niya, Kuya Bono, kapag inaalalayan niya ako. Grabe yung treatment niya sa akin at pakiramdam ko napaka-espesyal ko. And I must admit, Kuya Bono, na noon ko lang maranasan ang ganong treatment ng isang lalaki sa akin. At yun, Kuya Bono, ang dahilan kung bakit ko nasabing nahulog ako kay Popoy. What is this I'm feeling? I just can't explain. When you're near, I'm just not the same. I'm trying to hide it, try not to show it. It's crazy. How could it be? I've fallen for you. Finally, my heart gave in and I've fallen in love. Finally know how it feels. Alam kong mali pero hindi ko itatanggi na cheating na kay Bradford ang ginagawa kong pakikipag-ugnayan kay Popoy. Nagpunta siya noon sa Maynila kasi nag-a-apply ulit ng trabaho sa abroad, sa South Korea naman. 1 linggo si Popoy noon sa Maynila and that same week ay aalisin na ang piring sa mga mata ni Bradford. That morning, nasa office ako nung mag-ring ang messenger ko. Video call. Tumawag si Bradford. Wala akong kasama noon sa loob kaya sinagot ko ang tawag niya. At nagulat ako nung makita ko ang mukha ni Bradford, lalo na mga mata niya. Hindi na siya duling, Kuya Bono, at napakagwapo niya. May in love ka na ng totoo sa akin ngayon, babe, nakatawang sabi niya. At sinang-anunan ko yon, Kuya Bono, kasi gwapo talaga si Bradford. Kabaliktaran siya ni Popoy. Maputi si Bradford at baby face ang mukha while si Popoy ay manly at kayumanggi, matigas tingnan. Dati naman na akong in love sa iyo, babe, kahit nung daling pa ako, sabi niya tsaka tumawa. I miss you, babe. Sabi ko at totoo yun, Kuya Bono, pero parang may bigat sa dibdib ko. May guilt feeling kasi ang totoo, miss ko din si Popoy. I've fallen for you. Finally, my heart gave in and I've fallen in love. I finally know how it feels. So this is love. So this is
love. Nagkaroon ng mataas na confidence si Bradford. Noong totally ay nakarecover na siya sa operasyon ay nag-gym pa siya para daw gumanda pa lalo ang katawan niya. At noong pumasa siya sa board exam at naging ganap na siyang civil engineer, ay lalo pang umangat ang paningin ni Bradford sa kanyang sarili. Nagsosyo sila ng tita niyang arkitekto para magtayo ng construction firm. Nangontrata sila at naging busy si Bradford to the extent na halos sa gabi na lang siya nakakapag-text sa akin. Humingi naman siya ng paumanhin nung napapadalang ng pagtawag at pagte-text niya at inunawa ko naman siya. Pasko ng 2017 ay umuwi ako ng Nueva Ecija. Pero bagong taon pa kami nakapagkita ni Bradford dahil nagstay daw siya sa Paite, Laguna kung saan naroon ang project nila na bodega. Umaga ng January 1, 2018 siya dumating sa bahay at si Mama ang unang nakakita sa kanya. "Ay, nandito na si Mr. Yabang," narinig kong sabi ni Mama. Tumanaw ako sa bintana at nakita kong pababa nga si Bradford sa pick-up na gamit niya, pinapagamit sa kanya ng tita niyang arkitekto. "Ma, si Bradford pa yung tinutukoy mo mayabang?" "Abay, oo. Napakayabang niyan. Umayos lang ang dating duling na mata, yumabang na." "Paano mo naman sabi yan, Ma?" "Madalas dati dito yan. Diyan sa tindahan lagi bumibili. Nung una, pinaratangan niya si Menchie na naglalaway daw si Menchie sa kanya. Nakaharap pa si Fabian noon. Ayan, muntikan silang magbabag." "Talaga? Totoo ba yan, Ma?" "Ay, nako Benny. Kung nung dati, hindi yan makatingin ng diretsyo. Ngayon, taas noo lagi. At sagad ang ngiti na akala mo lahat ng tao nakatingin sa kanya." Umismid pa si Mama noong marinig kong kumatok si Bradford sa pinto. Nagtungo si Mama sa kusina. Binuksan ko ang pinto at isang napakagwapo at kagalang-galang ni binata ang nakita ko. "Happy New Year." Bati niya sabay abot sa akin ng isang Tupperware na dala niya. "Alam kong namimiss mo yan. Sinamit," sabi niya. "Wow, oo, miss ko nga to." "Sana ako din mismo," sabi niyang nakangiti. Yumakap ako sa kanya. Hinayaan kong hagkan niya ako sa pisngi. "Siyempre naman miss kita," sabi ko. "At mamimiss ulit kita kasi pabalik na naman ako ng Tugigaraw bukas." "Ako nga din eh. Pabalik na rin ako ng Laguna bukas," sabi niya, tsaka hinawakan ang kamay ko. Inakay niya ako para maupo kami sa sofa. Nakatitig siya sa akin nung sabihing, "Okay ka lang ba doon? Wala bang gumugulo sa'yo doon?" tanong niya. Di ko napigilang iiwas ang tingin ko sa kanya. Naalala ko kasi si Popoy, pero nagawa ko magsinungaling. "Oo, okay naman ako doon. Eh ikaw?" "Okay lang ako. Medyo marami lang tukso lately. Alam mo na." Nakangiting sabi niya, tsaka pa kunwari ay inayos ang buhok niya. Napangiti ako dahil parang totoo nga ang kwento ni Mama. "Oh, ba't ka napapangiti, babe?" "Yumabang ka daw kasi. At parang totoo nga." Aminado naman ako na yumabang ako, babe. Pero ako pa rin to. Ako pa rin si Bradford na nagmamahal sa'yo. "Talaga eh, kaso sabi mo, maraming tukso. Hanggang kailan mo kaya maiwasan mga tukso na yun, Ford?" "Ewan ko. Nagsisikap naman ako para umiwas. Pero babe, tao lang ako. Baka isang araw, magkamali ako. Mapapatawad mo kaya ako kung sakaling matukso ako sa iba?" Hindi ako nakasagot agad sa tanong na yun ni Bradford. Muli kong naalala si Popoy na siyang tukso naman sa akin. "Oo naman siguro, Ford. Siguro maunawaan naman kita kung talagang di ka lang nakaiwas sa tukso. Pero kung sinadya mo na, ibang usapan na yun." Ganito babe.
Halimbawa, one night stand, ganun. Wala kaming relasyon. Paraos lang, kumbaga. Ewan ko, Ford. Patanda ka na rin naman. At licensed civil engineer ka pa. Alam mo na siguro kung anong tama at mali. Virgin pa kasi ako, baby. Narinig kong sabi niya, so, 24 na ako. Wala pa akong karanasan. Ano ngayon? Ayaw mo ba? Ford, inaayaw mo ba akong mag-sex? Kung gusto mo, pakakasal naman kita eh. Gusto ko lang na ibigay yung virginity ko sa'yo. I mean, gusto ko na ikaw makauna sa akin kasi ikaw ang girlfriend kong mahal. At sa tingin ko, dapat pumayag ka kung mahal mo rin talaga ako. Ford, mahal kita. Pero hindi ko isusuko ang bataan hanggat walang kasal na nagaganap. Kasal? Bata pa tayo para sa kasal, babe. Alam ko, pero still, hindi mo ako makukuha, Ford. Kung gusto mo at kung kaya ng konsensya mo, edi yumari ka ng ibang babae. Kung di mo na talaga kayang tiisin ang pangangati mo. Total, lalaki ka naman. Hindi naman issue sa inyo ang virginity. So, okay lang sa'yo na pumatol ako sa iba. Hindi ka magseselos o magagalit? Ford, hindi mo ba talaga gets? Yung relationship natin ang parang mabababoy kapag ginawa mo yon. At please lang, huwag mong kunin sa akin yung permission sa pambababae mo kasi hindi tama, Ford. Sorry na agad. Sabi niyang lumungkot na ng tuluyan ang mukha. Bahagya akong naawa sa kanya pero hindi ako nagsisi kasi alam kong tama ako. January 12, 2018 ay sinundo ako ni Popoy. May konting salo-salo daw sa bahay nila. Despedida pala niya kasi paalis na siya papuntang South Korea. Mga piling kaibigan lang niya ang nadatnan ko doon at ang ilan ay hindi naman nagtagal. Dalawang lalaki ang naiwan na siyang kaharap ni Popoy sa inuman. Si Joey na best friend niya at si Vincent na pinsan niya. At parang kakambal niya si Vincent kasi napakalaki ng pagkakahawig nila sa mukha at kulay ng balat. Gwapo din si Vincent at laging nakangiti. Kaharap din namin si Tito Chito noon, ang papa ni Popoy. Nakaharap din ako pero hindi ako umiinom. Hanggang sa mapagbalingan ako ng papa ni Popoy na si Tito Chito. Taga saan ka, Neng? Tanong niya. Nakatira po ako sa Balsain, pero taga Nueva Ecija po ako. Saan sa Nueva Ecija? Talavera po. Maestrang Kikay po yung barangay namin. Talaga? May kilala ka bang Hilda Santos? Natagilan ako, Kuya Bono, kasi pangalan yun ng mama ko. Mama ko po, nung dalaga pa siya, Hilda Santos siya. Noon ay parang nabigla siya tapos tumingin sa kawalan tsaka binalik ang tingin sa akin. Ang mama mo ba ay maputi, makakasintangkad mo at may nunal sa dulo ng kilay? Opo. Kilala niyo po ang mama ko? Oo. Kilala ko ang mama mo. Kumusta na siya? Okay naman po, kaya lang nasira po yung mukha ni mama dahil sa aksidente. Noon, Kuya Bono, ay pinagkwento pa ako ni Tito Chito tungkol kay mama hanggang sa parang naluluhan na siya. Matagal kong nakasama ang mama mo, Benny. Akala ko siya ang makakatuluyan ko. 7 taon kaming magkasintahan
Pero nauwi lang sa wala dahil sa pagiging practical ng nanay ng mama mo. Ayaw niya sa akin kasi mahirap lang ako noon. Pinaghiwalay kami. Naalala ko pa kung gaano kasakit yun, Benny. Dumating ang lolo at lola mo dito at kinuha nila sa akin si Hilda. Ipapakulong pa ako noon ng lola mo. Teka lang po, Tito Chito. Kung ang pagiging mahirap mo po ang inayawan ni Lola, bakit ang papa ko po ang pinakasalan ni Mama mahirap din si Papa? Kasalanan ko, Benny. Dahil nung ilayo nila sa akin ng mama mo, masyado akong nasaktan at may isang babaeng tumulong sa akin para makalimot. Yun ang pinakasalan ko. Tapos, 5 buwan na akong kasal nung dumating ulit ang mama mo dito. Naglayas daw siya. Kaya lang, hindi na ako pwede noon kasi nga, kasal na ako kay Angelita, ang mama ni Popoy. Kaya umalis ulit si Hilda. Sa totoo lang, Benny, gusto kong samahan si Hilda noon. Gusto kong iwanan si Angelita. Kaya lang, hindi na rin pumayag si Hilda. Panindigan ko daw ang asawa ko. Kaya umalis siya. Ang alam ko, nagtungo siya ng Baguio at doon niya nakilala ang papa mo. Nangingilid na rin ang luha ko noon, Kuya Bono, dahil sa madamdaming pagkwento ni Tito Chito. Natigilan na ako noong muli siyang magsalita. At ang sabi niya, Benny, kung kami ng mama mo ay hindi nagkatuluyan, sana kayo ni Popoy ay magkatuluyan. Finally, my heart gave in and I've fallen in love. I finally know how it feels. So this is love. So this is love. Isang linggo ang dumaan mula nung mag-flight si Popoy papuntang Korea. Malakas ang ulan nung hapong iyon na kasasara lang namin ang shop. Nang biglang may nag-text sa akin. Nagtaka ako kasi number yun ni Popoy at ang sabi niya sa text, Benny, kailangan mo ba ng tricycle pa uwi? Malakas ang ulan, no? Nagtataka ako ng labis noon pero nagawa ko siyang replyan at ang sabi ko, di ba nasa Korea ka na? Nagamit mo ba yung SIM card mo dyan? At saka, paano mo nalaman na umuulan dito? Hindi si Popoy to, Benny. Ako si Vincent, pinsan ni Popoy. Iniwan niyang SIM niya sa akin kasi di naman daw niya magagamit doon. Kala ko ba naman, okay Vincent, oo nga pala, kailangan ko ng tricycle. Pwede ka bang sumundo? Siyempre nandito na nga ako sabi niya. Nagpalingalinga ako, Kuya Bono, hanggang sa makita ko si Popoy. Kamukha ni Popoy. Nakangiti at kumakaway sa kabilang gilid ng kalsada. Si Vincent, napaka-sweet ng ngiti niya. Nakakahawa. At ganun din ka-sweet ng kanyang ngiti noong araw na yon sa simbahan. Habang akay ako ni Papa patungong altar upang ihatid kay Vincent. Ang araw na yon ay June 18, 2019. Araw ng kasal namin ni Vincent. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon ang bawat pagkakataon
March 2018 nung makipag-break sa akin si Bradford. May mahal na daw siyang iba at buntis na ito. Masakit syempre pero ano na bang magagawa ko? Ganun talaga. E di umiyak na lang ako, ngumawa. Uminom din ng beer, naglasing. Pero lumipas din ang mga masasakit na araw hanggang sa makapag-move on ako. And then na-realize ko may dapat pala akong ipagpasalamat. Pasalamat ako kasi hindi niya ako nakuha. Magmamahal pala ng iba. Si Popoy naman 8 months na siya sa Korea ay napansin ko ang post niya sa Facebook. Happiest day ever. Thank you for coming back into my life, Iddo. Mahal na mahal kita. Ganun ang caption sa ilalim ng lumang picture nilang dalawa ni Marigale. Nung bago pa lang sa Korea si Popoy ay nakakapag-chat kami paminsan-minsan. At ako si Hopia, hoping na manligaw siya pero hindi yun nangyari. At ako naman ay tunay na babaeng may dignidad kaya hindi ko nagawang ako pa mismo ang manligaw kay Popoy. Nung ramdam kong friendzone ako sa kanya, hinayaan ko na lang at tinanggap na ganun talaga. Hanggang sa yun nga, nag-post siya sa Facebook. Yun pala, nagkabalikan sila ni Marigale. Then, noon ko na rin binagyan ng pagpapahalaga yung mga ginagawa ni Vincent para sa akin. Yung mga simpleng ligaw niya hanggang sa formal na siyang magtapat. At hindi ko naman na pinatagal sapagkat sa totoo lang ay gusto ko rin siya. Hindi lang sa kanyang physical na itsura kundi dahil sa kabaitan niya at sa mga nakakatawang bagay tungkol sa kanya. Noong kasal namin ni Vincent, dumating siyempre si Papa kasama ang asawa niya. At nandito rin si Mama at ang kapatid ko sina Jiro at Adrian. Nasa reception kami noon at kumakain ng lahat nung kailangan ko si Mama. Tinanong ko si Vincent kung nakita niya si Mama. Ayun o, kasama ni Tito Chito. Noon Kuya Bono ay napangiti ako nang makita kong may mga ngiti sa mga labi nila habang sila ay nag-uusap sa isang sulok ng garden. And yes, muling nagtagpo hindi lang ang mga katawan nila kundi ang kanilang mga puso. Sila ngayon Kuya Bono, si Mama at si Tito Chito ay nagsasama na rin dito sa Tugigaraw bilang mag-asawa. Nakakantig isipin na muling nadugtungan ang pagmamahalan nilang noon ay naputol dahil sa pakikialam ng mama ni Mama. Kami ni Vincent ay masaya din naman. Nagtatrabaho siya sa gobyerno and at the same time ay mayroon din siyang business, motor shop at vape shop. Nito lang late 2020 ay nabuntis ako para sa panganay namin ni Vincent. Nag-maternity leave ako nito lang April 2021 kaya't nandito lang ako sa bahay. At nasa akin lahat ang panahon upang mag-type ng aking kwentong gusto kong mapabilang din sa hanay ng mga DKB stories. Si Popoy at Marigale ay kakasal naman sa susunod na buwan. Kararating lang kasi ni Popoy. Kinuha kaming abay ni Vincent kaso tumanggi ako kasi malaki na ang tiyan ko. Excited kami ni Vincent na magka-baby Kuya Bono. Lalaki ang nasa sinapupunan ko kahit na gusto ko sana ay babae pero okay lang basta sana ay magmana siya sa mga katangian ng papa niya. Mabait, masipag, masayahin, malambing, mahaba ang pasensya at maunawain. Ang mga katangian ito ni Vincent Kuya Bono ang dahilan kung bakit hindi ako tumangging makasal sa kanya. Bonus na lang yung pagiging guwapo at macho niya. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sana ay mapagtiyagaan mong maitama ang mga mali ko at mapasali din sana ito sa DKB. Stay safe Kuya Bono and God bless to all kahugots.
Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Benilda. Ulang ang magpakailan man upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Sa atin mo ng mga shoutout, Chin Orteliano at saka Joy Cambal ang nanguna sa kwento ni Solomeda. Shoutout also to Via de Guzman from San Guillermo. Via ba to? Alright, also to Lino Castillo, Jing Bueno of Ilocos, Zel Dayag, shoutout to you. Shoutout also to Jerlyn Binoza of Gataran, Cagayan. And also to Prince Kim Gule. Shout out also to Muchico Albindo from Jamaica, Tabuzo. Also to Margie Tumbali of Tuguegarao City. Shirel Samantela, shout out to you. And also to Maylene of Cagayan Valley. Shout out also to Mark Dave Tundagi of Bulud City. Saan ba yun? And shout out also to Jane. Jay. Shout out also to Jay Lungan of Cagayan Valley, Saldi Cine, Marites Pagunuran of Cagayan Valley, also to Christina Delim of Aguo, La Union, that is from Romeo Delim. Shout out to Valencia family from Sheila Valencia. Mia Flores ng Cagayan from Mark Dancel ng Ilocos. Ganoon din kay Jason Abuyuan at Julius Paat from Alden Pedro. Sa una, maraming salamat muna sa iyo, Benilda, for sharing your stories sa DKB. At yun nga, ang My One True Love ay na-apply sa mama mo at kay Tito Chito. Kasi imagine mo, dumaan yung sila dati, nagkahiwalay, pinaghiwalay, nagkita ulit, at kahit na hindi na magaganda itsura nila, kahit na nasira pa nga ang mukha ng mama mo, ay nandun pa rin yung pag-ibig ni Tito Chito para sa kanya. Yun ang true love. Samantala sa inyong dalawa naman ni Vincent ay umaasa kami at pagdasal mo rin na sana ay maging matibay ang inyong pagsasama. You can disregard the word destiny also and prefer yung my one true love bilang pagtutukoy sa iyong minamahal. Mas malakas yon kesa sa destiny. Again, maraming salamat sa iyo at sa inyo ding lahat makahugot na muling naglaan. Ang daming tilao. Again, maraming salamat sa iyo, Benilda. Diyos ko, nagjujulat sila. Again, maraming salamat sa iyo, Benilda, at sa inyong lahat makahugot na muling umantabay at agla na oras para sa ating programa. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo sa mga baod naming manok. Thank you so much. Muli tayong magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB Year 2 na tayo. At ingat lagi kahugot. Stay safe, stay healthy. God bless us all. Subscribe.